Dok, ano po kaya ibig sabihin ng ECG ko? Ito po nakalagay. Sinus bradycardia with early repolarization. Talakayin mo po na natin yung normal rhythm ng heart. Ano po ba yung normal sinus rhythm? Ang normal sinus rhythm, ito po yung rhythm ng healthy heart. Ibig sabihin, yung electrical impulses from your sinus node, ito'y properly transmitted throughout the heart muscle. Sa matatanda, yung normal sinus rhythm usually ay 60 to 100 beat per minute. No? Ang normal po na rhythm ng heart mo natin, 60 to 100 yung pulse rate natin. Isipin po natin ang puso natin parang isang pump, no? Para gumanang ng maayos yung pump na yon, kailangan maayos ang daloy ng kuryente. Ang sinus node, ito ang tawag ay pacemaker ng puso. Ito ang nagbibigay ng electrical signal na nagsasabi sa puso kung kailan siya dapat mag-contract o mag-pump. Kapag ang normal sinus rhythm ang resulta ng iyong ECG, nangangahulugan na maayos ang paggana ng sinus node. Nagbibigay ito ng regular na electrical signal na ipapadala ng maayos ang signal nito. Ang signal ay naglalakbay sa buong puso na nagiging sanhi ng pag-contract o pag-pump ng mga kalamnan. Ito ay tamang pagkasunod-sunod. Ang normal ng tibok ng puso, karamihan ng mga adult, ang normal ng tibok ng puso natin kada minuto ay 60 hanggang 100 per minute. Sa madaling salita, ang normal sinus rhythm ay para maging maayos, parang orkestra, kung saan ang bawat instrumento o bahagi ng yung puso ay tumutugtog sa tamang tempo at sa tamang pagkasunod-sunod. Kung ang yung puso ay isang kotse, ang sinus node ang makina, ang mga electrical signal ang gasolina, at ang normal na sinus rhythm ang maayos na pagtakbo ng kotse sa kalsada. Yan po yung analogy doon. Ang sinus bradycardia with early repolarization, ito isang term na madalas nakita sa ECG. Ito po ay nagpapahiwatig na meron dalawang natuklasang pattern sa heart rhythm mo. Yung sinus bradycardia, yung sinus nangangahulugan, ito yung electrical impulses na nagpapagalaw sa iyong puso na nagsisimula sa tamang lugar. Ang sinoatrial node, tinatawag nating natural pacemaker sa puso. Ang bradycardia ay nangangahulugang mabagal na tibok ng puso. Karaniwan ang normal na resting heart rate natin pagitan ng 60 up to 100 beat per minute. Sa sinus bradycardia, ang iyong heart rate ay mas mababa sa 60 beat bawat minuto. Yung early repolarization, ito isang pattern sa ECG, nagpapakita na maagang pagbabalik ng cell ng puso sa kanilang resting state pagkatapos ng pagpintig dito. Baga't hindi pa lubos na unawa ng eksaktong dahilan, ay tinuturing na isang normal ito lalo na sa mga batang malulusog at mga atleta. Ano po ibig sabihin nito para sa atin? Ang pagkakaroon ng sinus bradycardia na may early repolarization ay hindi palaging isang dahilan ng pag-alala, lalo na kung ikaw ay isang malusog na individual. Sa katunayan, ito isang maarisang senyales ng isang malusog na puso, lalo na sa mga athlete. Gayunpaman, napakahalagang tandaan na ito pong hindi lahat ng kaso ay pareho. Ang kahalagahan ng mga natuklasang ito ay maaring mag-iiba depende sa iyong mga sintomas, sa edad mo, iba pa mga kadahilanan sa kalusugan. Kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ang iyong doktor maaring mag-order ng karagdagang mga pagsusuri upang mas maunawaan ang iyong kalagayan at upang matiyak na wala pang ibang mga underlying condition.
bakit mahalagang kumonsulta sa doktor? Habang ang sinus bradycardia na may early repolarization ay maaaring maging normal, mahalaga kumonsulta sa iyong doktor para yung talakayin ng iyong mga simptomas na nararamdaman. Kung meron kang simptoma tulad ng pagkahilo, pagkapagod, pananakit ng dibdib, dapat mong isangguni sa doktor mo. Ang iyong doktor ay maaring magpaliwanag sa iyo ng mas detalyado kung anong ibig sabihin ng iyong mga resulta sa ECG at kung ano ang posibleng implikasyon nito. Ang pagkakaroon po ng tamang pamamahala kung kinakailangan, ang doktor ay maaring magrekomenda ng karagdagang mga pagsusuri o paggagamot. Ang sinus bradycardia with early repolarization, ang ibig sabihin nito, ang sinus bradycardia with early repolarization, ito'y termino madalas makita ito sa ECG. Ito'y nagpapahiwatig na merong dalawang pattern sa yung heart rhythm. Yung sinus bradycardia, yung nangangahulugan na yung electrical impulses sa pagpapagalaw sa yung puso ay nagsisimula sa tamang lugar. Ang yung SA or sinoatrial node, tinatawag na natural pacemaker sa puso, at ang bradycardia, ibig sabihin, mabagal ang tibok ng puso mo. Dahil ang normal pintig ng puso natin, 60 to 100 beat per minute. Pero kung meron kang sinus bradycardia, mababa pa po sa 60 bawat minuto. Kaya yung early repolarization, ito po ay nagpapakita na mas maagang pagbabalik ng mga cell ng puso sa kanilang resting period pagkatapos ng bawat pintig nito. Pero tinuturing itong normal, lalo na kung healthy ka at saka athlete ka, manlalaro ka, no? Kaya ang pagkakaroon po ng sinus bradycardia na may early repolarization ay hindi mo ka dapat mag-alala, lalo na kung wala ka namang simptomang nararamdaman. Pero mahalaga pa rin, no, ito ay isangguni mo sa doktor para kasi ang kaso pa iba-iba di pare-pareho, di ba? Nasabi ko nga, depende sa sa edad mo, sa activities mo. Kaya kailangan talaga na merong karagdagan na test na isasagawa sa iyo. Mag-order ang doktor ng karagdagang mga pagsusuri para maunawa ng iyong kalagayan, para matiyak na walang ibang komplikasyon o walang ibang underlying condition, problem, di ba? Kaya dapat magpa-check up ka habang ang sinus bradycardia na may early repolarization, maaaring maging normal, pero mahalaga din na kumonsulta ka para talakayin kung meron ka pang ibang mga simptomas na nararamdaman, lalo na kung may kasamang pagkahilo, pagkapagod, paninikip na dibdib. Kaya dapat alamin mo ang doktor mo, magpapaliwanag sa iyo ng detalyado, pati mga blood test mo, ito ay kanyang bibigyan ng meaning, no? Kaya inuulit ko po ang pagkakaroon ng tamang pamamahala, kung ito po ay sa tulong ng iyong doktor, magre-recommenda po siya ng karagdagang mga gamot, no, para sa iyo. Paalala po sa flax oil. Yung flax oil natin, ito'y nakaka-reduce ng inflammation. Meron siyang essential fatty acid, meron siyang anti-inflammatory property, na kasi po yung inflammation nagko-contribute yan sa maraming heart problem. Para ma-reduce yung inflammation, ang flax oil nag-i-improve ng overall health, kalusugan ng puso. Nag-i-improve yung daluyan ng dugo, nag-i-improve po yung mga nagiging flexible at maiwasan ng pagkaklating ng dugo at makakasigurado ka very efficient ng blood flow sa heart mo. Yung flax oil, ito po ayon sa research, ay merong positive impact sa heart rhythm mo. Kaya importante, no, ay mag-take ka nito.
Ano mga dapat mong gawin kung meron ka sinus bradycardia na merong early repolarization, di ba? Kaya anong ang gawin mo? Katandaan niyo po yung sinus bradycardia, yung heart rate mo mabagal kaysa sa normal, no? Pero usually, hindi naman problema ito. Kaya lang po yung early repolarization pattern sa ECG mo, nagpapakita na yung heart muscle mo ay agad siyang nagpapahinga, no? Agad-agad, mabilis, di ba? Kaya maaring ito pong nararamdaman mo, benign condition ito, pero yung proper evaluation ng doktor, ma-assess niya yung specific situation mo, i-consider din niya yung mga nararanasan mo at magkaroon nga ng test and treatment na pakahalaga. Mag-seek ka kagad ng medical attention. Yung sinus bradycardia with early repolarization, kahit na ito'y hindi naman delikado, pero maghanap ka din ng immediate medical attention. Lalo na kung ikaw ay nahihilo, may palpitation, madali kang mapagod. Alalahanin mo ang mga doktor, mga cardiologists, no? Kung meron silang proper diagnosis, personalized advice, meron silang accurate assessment sa specific medical history mo, makita mo giginhawa ka. Paalala po sa ating crystal oil, ito po'y maganda sa pananakit ng muscle, arthritis, muscular pain, sakit ng ulo, nahihilo ka, kung meron kang pananakit ng muscle, namamaga, dulot ng arthritis, masakit ang kalamnan, napapabuti din yung tulog mo kasi yung aroma ng crystal oil, pampatulog. Gaganda yung kalidad ng tulog mo. Pangalis din ito ng bara sa ilong, paninikip ng dibdib sa plema, dahil sa plema, kati ng lalamunan. Maganda rin to sa sakit ng tiyan. Haplasan mo lang ng crystal oil, makakatulong ito para maiwasan yung kabag mo, yung pananakit ng tiyan mo, yung sinisikmura ka. Maganda rin ito na pag-control ng pagsusuka, sakit ng ulo, tsaka hilo. Pag nawalan ng malay, paamoy mo yan para makaraulirat. Kaya yan po yung ating crystal oil. Tumutulong ito, pantaboy ng lamok. Ayaw ng lamok yung amoy niyan. Kung nakagat ka, tapos nangati, pahiram ng crystal oil, tanggal agad ang kate. Isa ring supplement natin, yung activated charcoal natin. Ito isang itim na pulbos mula sa kahoy at saka baon ng niyog. Matagal na itong ginagamit na medisina, libo-libong taon na, no? Meron siyang antibacterial properties, pumapatay siya ng mga bakterya sa ating digestive system, pampabawas ng pamamaga ng bituka, nakakatulong para sa ating digestive system, nakakabuti ito sa kalusugan ng ating bituka. Kapag tayo po ay na-food poison, nalasong ka dahil sa kinain mo, at nagtaiso ka, activated charcoal, gamitin mo, inumin mo to. Mga na-overdose sa gamot, tapos na hangover sa sobrang pag-inom ng alak, kukontrolin po ng activated charcoal. Yung nagda-diarrhea, sinisip-sip yung excess na liquido sa bituka, tumutulong sa pagkontrol ng diarrhea. Ginhawa sa kabag, sumisip-sip ng gas at toxin sa bituka, at nagpapabango din to ng hininga. Activated charcoal, sumisip-sip ng bacteria at toxin sa bibig. Nakakatulong para maiwasan natin ang mabahong hininga, no? Pangalagahan po natin ang ating kalusugan, lalo na kung meron kang sinus bradycardia with early repolarization. Kung na-diagnose kang may sinus bradycardia with early repolarization, ang dapat mong gawin, regular check-up. Mahalagang magpa-check-up sa iyong doktor ng regular upang subaybayan ang iyong kondisyon. Maging aktibo ka. Ang regular exercise ay mabuti sa puso. Pero kumonsulta ka muna sa doktor mo bago ka magsimula ng anumang klase ng exercise. Yung malusog na pamumuhay tulad ng balanced diet, importante yan. Kumain ka ng maraming prutas at gulay, mga whole grain. Limitahin mo yung mga maalat sodium para makontrol ang blood pressure mo.
Iwasan mo ang paninigarilyo, pag-inom ng alak. Iwasan mo rin yung matataba, masisebong pagkain. Iwasan kumain ng baboy, mga lechon, mga kaldereta, di ba? Kailangan maging mahusay ka sa pag-handle ng stress, no? Kasi kapag kayo masyadong apektado ng stress, apektado din po yung tibok ng puso nyo. Mahalaga din na nakakatulog ka, sundin mo yung mga reseta ng doktor mo, iwasan mo yung self-medication, huwag uminom ng anumang gamot na walang pahintulot ang yung doktor, lalo na po yung prescription drugs. Pero lang po yung mga vitamins at mineral, food supplement lang yan. Kaya dapat din po, kung kayo po ay mayroong simptoma ng pagkahilo, pagkapagod, pananakit ng dibdib, pa-check up agad kayo. Alamin ang side effect ng gamot na iniinom ninyo. Kung ikaw ay uminom ng gamot tapos mayroong bad effect, ito agad ay ikonsulta agad sa doktor para palitan po ito, no? Kaya inulit ko po, iwasan yung mabibigat na trabaho, yung sobrang pag-alala, yung stress, yung worry, matulog kang maaga, tapos iwasan nyo rin po yung paninigarilyo, iminom ng alak. Importante po yung pahinga lalo na sa tanghali, kahit na 30 minutes lang, no? Kaya inulit ko po kung kayo ay merong sinus bradycardia, para marami pa kayong matutuhan, pwede kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung bell para ma-update kayo sa aking mga health topics. Ganun din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Mag-subscribe po kayo. I-click nyo yung follow, like, and share. Alam mo yung calcium, magnesium, ito po ay mahalagang supplement, nakakatulong sa ating mga buto at kalamnan. Maganda po ito sa mga senior citizen kasi ang mga buto natin rumurupok. Kaya kung nais nating tumibay ang ating buto, mag-take kayo ng calcium with magnesium. Ito rin po yung nagpaparelax ng kalamnan, yung magnesium, pumipigil sa pulikat at pang-iwas ito sa osteoporosis. Siyempre habang tumatanda, ang mga buto natin ay mahina na. Kailan maka-absorb ng calcium yung buto natin para maiwasan ang osteoporosis. Naninipis ang buto natin pag kulang tayo ng calcium, magnesium. Pampalakas ng buto, pampabawas sa panganib sa fracture. Kung tayo po ay nagtake ng calcium, magnesium, mapapanatili ang lakas ng ating mga muscle, yung function ng ating muscle, ito yung makakatulong sa pananatili ng lakas ng ating kalamnan. Lalo na po kapag nagkakaedad. Sa mga kabataan, maganda po na nagtake ka ng calcium, magnesium kasi ang pangunahing mineral sa pagbuo ng ating buto, yung calcium. Sa mga kabataan, kailan meron kayong sapat na calcium para malusog na paglaki ng buto at pag-develop ng potential ng iyong taas, no? Para pag-iwas ng osteoporosis, pagbuo ng malakas na buto, importante po ito, no? Kaya available po yan sa sa Patnubay. Kung interesado po kayo sa ating mga food supplement na nabanggit ko mula kanina, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin niyo yung pangalan ninyo, yung kung sino receiver, ipa-deliver po natin yan sa rider, no? Tapos, cash on delivery yan. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Yan po. Okay, ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts, Colossians chapter 3, verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. Itong verse na to, ini-encourage ang bawat Kristiyano maging patient and forgiving toward one another. Importante, alisin yung mga grudges, yung resentment. Kailangan po ang forgiveness, importante ito. Katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Maging patient tayo, maging understanding tayo sa mga pagkukulang ng ating kapwa. Bigyan natin ng pag-ibig at biyaya, no? Awa at pag-ibig. Itong awa at pag-ibig, ito po ay mga principle para magkaroon ng stronger
relationship, magkaroon ng peaceful life. Magandang gabi po, nawang pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatid, and God bless us.